Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Vaccine. Now, you might be hearing of critics and yung walang magawa that we are not doing enough. Ano mang enough na gusto ninyo? May ospital, may kama, at may punerarya. Nandyan lahat. Ano pa man ang gusto ninyo? The microbes, the virus is flying around. That is why you still have to wear the mask. Hindi lang yan, kasi hindi kami maintindihan. You still have to wear the mask, pati yung sa ilong, pati sa mukha. Or something enough to cover your face. But yung plastic na ginagamit ng karamihan ngayon, yun ang pinaka tama na magawa ninyo. Huwag kayong maniwala dyan mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Lene, kung anong pinagsasabi, alam mo, Lene, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa aeroplano para patay lahat. You cannot exterminate the COVID by itong ano lang ngayon. And just the only thing that we can do really is to wear a mask, wear a face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements as we are not doing enough. Ginagawa na ni Secretary Duque yung halos na hindi na kumakain, hindi na natutulog sa trabaho. So, wag ninyo masyadong pasobrahan. And do not, I said, delude the people na bubulahin ninyo about not doing enough. Ay mga bunganga niya wala nang ginawa para lang to criticize at idiin ang itong administrasyon. So wala malin silang magawa. Kita mo, may pare, sabi niya, ito si Duterte dapat may COVID. Day after siya ang nagkaroon ng COVID, ng putang ina niya. Baka nadapo rin sa akin yan, okay lang. There's no wise guy who can really, pero, you know, when you ease up the requirements, delikado yan. You're not doing enough. So you want us to do away with the mask for the face and then mahirap yan. Sumunod lang muna kayo. Total malapit na. Pag nandyan na yung vaccine, o mag-utang ako. Utangin ko kung wala tayong pera. And as I said, we follow the program laid down by the IATF na yung mga tao na mauna. Sabi ko yung mga una nga, yung nandoon sa ano, yung mga mahirap. Yung mga muna mahirap. Yung mga medyo may gamit muna kayo ng mask until such time. But this will be fast. I have ordered that this be done in police stations.
with the doctors there para isa lang ang puntahan ninyo. Doon total, may makuna, dali lang, injection lang yan. Doesn't take about 2 minutes, 3 minutes. Magtusok ng bakuna. Sa pulis na lang kasi mas madali mapuntahan ng mga tao. Pila lang kayo doon. Yung mga drug pushers sa tainga ipasok yung buwisit kayo, galit talaga ako. Huminto na kayo kasi mamatay talaga kayo. Hindi sabihin na mamatay, sabi ng human rights na patayin kita, nakaupo, nakatali yung kamay. Mamamatay ka talaga kasi lalaban ka kasi alam mo makukulong ka. That's why negosyo yan. You have to fight it out to survive, not only to avoid imprisonment, but yun ang hanap buhay mo. Kaya yan. Kaya ako galit sa inyo. Kayong mga NPA, sabi ko, mag-ano na lang, mag-linya rin kayo, pero doon kayo sa army camps para pagpasok mo, bakuna, diretso ka na sa stockade. Wala magawa sa inyo, galit ako sa inyo, totoo lang, ayaw na magsalita. I hope that I have said enough about the situation, and thank you for listening. Yung pong EU Parliament, yung po bang Eastern Union, gumawa sila ng resolusyon noong Miyerkules. Kinukundina nila ang sitwasyon sa ating bansa. Ano ba? Unang-una, kinikriticize nila yun daw alarming na pagpatay, extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pangtao na nakamit sa panahon ng programa ni Presidente Duterte, Big Man, laban sa droga. And ang EU resolution, they also decrying the threats o yung pagbabanta, yung harassment, yung daw pananakot, intimidation, tapos daw yung mga maling prosecution o pag-uusig at karahasan laban sa periodista ng bansa. Siyempre, ang tinutukoy na naman ito si Maria Ressa at yung kanyang reporter na si Reynaldo Santos. At siyempre, yung pag sinabing prosecution, nire-refer naman ito kay Senador De Lima. Kailangan daw i-drop na lahat ng mga politically motivated charges. Itong mga ito talaga. O pati nga yung pinapakialaman nila yung Anti-Terrorism Act daw. Kailangan daw tanggalin yun. Sapagkat ito'y labag daw. Ang problema dito sa EU, sa halip na bigyan nilang pansin yung mga problema nila doon sa kanila, pati yung ating pamamahala, o ating governance, pinapakialaman nila. Hindi lang pinapakialaman, meron pa sila mga bantay. Pag hindi nyo ginawa ito, tanggalin namin yung mga ayuda o mga kung anong usapin natin dyan sa trade. Pati yung mga incentive na binigay natin. May ibang klase rin talaga ito mga isa-isahin natin. Ano ba nirereklamo mo? Isa ngayon sa kanila, ito daw pong ginagawa ng gobyerno. Merong parang pinalalabas po nila, in other words, na yung extrajudicial killing sanctioned or initiated by the state, hindi po totoo yan. Ulitin natin. Unang-una, hindi po totoo na 27
27,000 ang napatay. Dahil yun ang palagi nilang, 27, nagiging 31,000 pa. Ang talagang recorded lamang ay, kung hindi tayo nagkakamali, more or less 5,000. Official yun. Ang tanong, bakit merong ganun? Bakit naman hindi? Tandaan ninyo, yung droga, ang negosyo ng droga, napaka-lucrative, profitable. Kaya maraming papasok dyan. Lalong-lalo na yung mahirap kasi madali ang pera. At may mga sindikato po yan. Sindikatong yan, di ba natuklasan natin na kasama may mga kasama mga pulis, mga siraulo mga pulis. Kung matatanda nyo, hindi pa presidente si Mayor Duterte. Nanalo na siya. Few months before he assumed the presidency, nagkakaroon na ng patayan eh. May mga pulis na napapatay. Mayroong mga, bakit kanyo? Paano? Pag si presidente nang naupo, si Mayor Duterte, siguradong marami magsusuko, magtututuro. Yun nga nangyari, exactly what happened. Maraming sumurrender, maraming nagtututuro kung sino mga nasa sindikato. Di syempre, di magpapatayan kayo ngayon. At the same time, alam po ninyo, dyan sa negosyong yan, meron ding mga tinatawag na nagkakaunsehan. Pera eh. Di syempre, pag nagkaunsehan, papatayin mo yung nang-unse sa'yo. Yan ang katotohanan niyan. Yung mga lehitimo, yun naman po ay dahil sa yung mga involved sa drugs, lumalaban. Sabihin nyo, totoo ba yan? Anong pruweba ko na lumalaban? Ilan na bang patay na pulis natin kaugnay sa paglaban sa mga drug lords, drug addicts, drug pushers? Hindi po ba halos 100 na? At mga, kung hindi tayo nagkakamali, hanggang 700 ang seriously injured. Paano naman ito mamamatay kung hindi ito binabaril din ng mga hinuhuli nila? Kayo naman. Ganyan talaga. Kaya hindi po totoo yan. Sinasabi nitong EU. Unang-una, sabi ko na nga Unang-una, wala kang karapatan na makialam sa amin, dito sa aming gobyerno. Ngayon, yung sinasabi mo naman kay Maria Ressa, iyo, paulit-ulit na nga po natin sinasabi, ito'y ordinaryong kaso ng isang siniraan niyang negosyante at nagdemanda sa kanya. At meron namang due process na tinatawag. Nagkaroon ng preliminary investigation. Nagkaroon ng trial. Pagdating naman sa trial, wala naman siyang ebidensyang ibinigay. Puro nasa prosecution. Paano? Ano naman gusto nyo gawin nyo doon sa judge? Yun naghahatol lamang on the basis of what is presented to the court. Paano mo sasabihin na hinaharas? Problema kasi, yung sinasabi ni Maria Ressa, na wini-weaponize daw ng gobyerno. Maria, kaibigang Maria, ikaw nga nagwe-weaponize ng freedom eh. Ginagamit mo yung freedom of the press na parang pinapakita mo na ina-assault ng gobyerno. Hindi totoo. Karoon ka ng conviction. Meron ka naman remedyo. Di antayin natin ang hukuman. Ano pa? Yun naman sa sinasabi rin yung assault on the freedom of the press, sabi ng iyo, yung biro nyo, i-renew daw natin yung ABS-CBN na franchise. Paano mo i-renew? Tinanggihan na nga naman, Hindi na po pwede, kailangan panibagong network. Ibibenta siguro nila, ibang bayari, pwede na naman isang bayari, binago, saka sila mag-a-apply ulit. Pangalawa, hindi naman po sila tinanggalan ng ganun-ganun lang. Nag-expire. Iba ho yung tinanggal at natapos na yung termino.
Kung baga, 50 anyos kang binigyan ng karapatan na mag-operate ng network mo, natapos yung 50 anyos mo. O paano mo sasabihin, tinanggalan mo, by operation of law. Yun ang sinasabi ng batas. O ngayon nag-apply. Ang problema, may mga tuklasan po yung Kamara de Representante o House of Representatives, may mga paglabag. Kaya hindi sila na-renew. Yun lang naman ang issue doon. Ano pa? Ito namang Anti-Terrorism Act. Sinasabi nila na paglabag na naman daw sa karapatang pantao. Kasama po yun sa ating obligasyon sa United Nations. At kahit na nga hindi natin obligasyon yun, pwede ba? Ang bansa natin, kailangan yun. Sapagkat ang terorista, hindi namimili ito ng kalaban at ng panahon. Pandemic o walang pandemic, ano man ang reliyon natin, wala talagang sisirain ang lipunan nito, papatayin ka nito. Kaya kailangan po natin ng isang malakas na batas kung saan hindi pa nila ginagawa, malalaman na natin at may pipigilan na natin sila. Pwede na natin sila kaagad maaresto para hindi na matuloy ang pagwasak nila sa ating araw-araw na paggulong ng ating buhay. Kaya kung ako ang EU, just focus on your problems. Huwag na kayong pumunta sa ibang bansa. Ano pa? Ito namang sila Drilon, Ontiveros, Pangilinan, the usual suspects na tinatawag, yung mga oposisyon na tuwan-tuwa naman sila. Itong mga natuwa pa sila na pinakikialaman tayo. Ibang klase rin naman to, no? Pero kung sila ang nasa poder at kininisays yung administrasyon at kung saan sila alay doon, ako magre-react din sila. Palibasa nasa oposisyon sila at sa tingin nila paborto sa atin para bida tayo. Yan ang kanilang ginagawa. Ay, nako. Ito daw, sabi ni Leni Robredo, ni VP Leni, naku, mawawala ng trabaho. Marami yan pag nirevoke yung mga Philippine type perks. Bakit? Ang EU lang ba, VP Leni? Ang EU lang ba ang mga bansang pwede tayong kadami-daming bansa? They do not have the monopoly of trade in this world. Ay, nako. Ano naman itong sinasabi ni Winnie Monson? Tayo daw po, ang gobyerno daw, hindi ginawa ang trabaho niya sapagkat pinayaan daw natin yung mga middle and lower economic class of Filipinos na maghirap. Maria Josep. Ano naman Manang Winnie. Alam mo, Manang Winnie. Masyado ka lang bias. Yan nga ang problema sa magagaling. They cannot go beyond their biases. Pag ayaw nila ang isang tao, ayaw nila isang gobyerno, wala silang magandang makikita dyan. Kaya ito, yun na lang ang palagi lang paulit-ulit na sinasabi. Ineptitude daw itong gobyerno ito. Diyos mio, perdon. Tingnan nyo naman yung accomplishments ng mamanto ni Presidente. Hindi ba? Hindi po ba dito sa programa natin di ba, marami sa inyo nagkomentaryo na walang ka na ng hininga. Secretary Panelo, sa dami ng accomplishments na ibinahagi natin sa inyo. Tanungin nyo si Presidente Arroyo, bilib na bilib nga ito kay Presidente Duterte. Yung mga hindi niya nagawa for one reason or another, nagagawa ni Presidente. Yung mga hindi nagawa ni Pinoy, ginawa ni Presidente. Isang sample lang, simple-simple. 6 na taon na naupo si Pinoy.
Yung tanimbalang yan, sa panahon niya pa po yan. O si Presidente, naupo lang. It took him I think, only 2 days. Sinabi niya, pag hindi kayo tumigil, pakainin kong bala sa inyo. Tapos kagad. Gano'n niyo yun? 6 na taon, wala nagawa si Pinoy. Ito, 1 araw, 2 araw, tapos na kagad. Ano pa? O hindi ba, yung Philippine Airlines, ayaw magbayad ng parking fee. Yan, sa airport. Panahon ni Pinoy yon. And, ma'am, sorry panahon din ni BP Arroyo, ni Presidente Arroyo. Dumating ang Presidente Duterte, mayroon nagsumbong sa kanya, Mr. President, hindi naman nagbabayad niya mga yan. Ha? O sige, huwag kayo magbayad, bukas hindi na kayo makalanding. O yun, kinabukasan, nagbayad po sila. O hindi ba? Paano mo sasabihin yan, Manang Winnie? Another thing. Yung Mighty Cigarette. Ilang administrasyon ang number 1 smuggler yan ng mga sigarilyo. Dumating ang presidente, ano nangyari? Ayun, nawala na yung Mighty Cigarette, binili ng Hapon, at nakinabang ang administrasyon ng Pilipinas ng 45 Magkano bang 45 billion? Laki! Tapos sasabihin niya, wala nagawa. Yun lang freedom of information hindi napapasa yan sa Kongreso. Okay, anong ginawa niya? Executive. Dito sa Executive Department, may freedom of information. Hindi po ba? Yun na lang ease of doing business. May nagawa ba yan ng mga nakarang administration? Hindi. Presidente rin yan. Ano pa? Ayan, nag-uumpisa na. Naalala ko mga yung sa mga pagtaas ng sahod ng sundalo ng mga pulis. Nagawa ba niya yan? Hindi. Si Presidente. Ngayon, tinataas na naman ngayon yung mga nurses, yung mga guro. Hindi ba? Sus, Mario Joseph kayo talaga. Dami nagawa ng Presidente ito. Tsaka, yun na lang meron ba kayo nakita na sa cabinet members, yung mga dating presidente, tinatanggal sa korupsyon, yung mga kaibigan nila? Mga kaalyado nila? Wala. Ito lang. Yung crime rate, ngayon lang bumababa. Yun lang drugs hindi ba? Saan ba lumaki yan? During the previous administration of Pinoy. Lumawak na lumawak. Kaya nga sabi ni Presidente I will stop drugs in 6 months. Akala niya kasi hindi ganun kalawak, na-shock siya. Oh my God! Hindi pwede 6 months dito. Okay, hanggang ngayon. But, ang kaibahan, napipigil natin. Meron mga nakakapasok, pero huli ka. Huli sila. Yan ang katotohanan dyan. Ito naman si Randy David. Ano naman nirereklamo nito? Palaging kinukumpara nila si Presidente Duterte kay Presidente Marcos. Naku, malayo. Mawalang galang na sa mga anak. Malayong-malayo itong si Presidente Duterte. Sabi niya nga, ako hindi ko na kailangan mag-declare martial law to accomplish things that I want to accomplish. Si Presidente Marcos needed to declare martial law to do some changes. Siya hindi. Marami. Saka, itong si Presidente, si Marcos, nag-extend at nag-declare ka ng martial law para ma-extend ang term niya. Ito nga ayaw Gusto na nga magbitiw Ayaw na ayaw niya. Ayaw nga tumakbo Sige. Kaya huwag niyong ikukumpara. Malayo. Kung baga, bakit ba itong si Presidente love na love ng mga tao? Bakit naman hindi? Alam po ninyo yung masa, nakikita nila kay Presidente yung sarili nila. At si Presidente naman,
nakikita rin yung sarili niya sa mga tao.